Nanay! Nanay! Sunod-sunod na tawag sa akin ni Chloe. Dahilan para maimulat ko ang aking mata. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog kagabi dahil sa pag-aasikaso kay Rafael. Pinilit ko siyang umuwi at bumalik na lang kapag magaling na at ipapakilala ko ang mga anak ko sa kanya. Pero nagmatigas siya. Ayaw niyang umuwi. Kaya ang ginawa ko ay doon ko siya pinatulog sa kabilang kwarto. Ang kwarto ni Bernie. Umupo ako sa pagkakahiga at hinarap si Chloe na hanggang ngayon ay tinatawag ako ng tinatawag. Ano ba yun, Chloe? Tanong ko sa kanya habang tinatali ko ang aking buhok. Nanay, ang lalaki kaninang gabi, nasa kabilang kwarto siya. Umuubo pa tapos nang lumapit kami ni Kuya, mainit siya. Batang boses niya. Tumayo ako mula sa aming higaan. Nasaan si Clyde? Ulit kong tanong. Nandun po. Ayaw umalis sa tabi ng lalaki. Sinaway ko nga siya, baka mahawaan dahil may sakit siguro pero ayaw niya. Umuntong hininga ako habang inaayos ang aking sarili. Sabay kaming lumabas ni Chloe sa silid namin at pumaroon sa silid ni Bernie kung saan nandoon si Rafael. Umawang ang bibig ko pagkadating namin sa silid. Nakaupo si Clyde sa gilid ng kama habang si Rafael naman ay nakahiga at silang dalawa ay nag-uusap. Hindi ko naririnig ang kanilang boses dahil masyadong mahina at para bang nagbubulungan silang dalawa. Nakuha ang atensyon nila at naputol ang kanilang pag-uusap nang tinawag ni Chloe si Clyde. Sinaway niya ang kapatid na bumaba sa kama dahil may sakit si Rafael. Umiling lang si Clyde kay Chloe at nanatili sa kama. Muli siyang sinaway pero isinawalang bahala niya iyon. Pumunta kami sa gawin ng dalawa. Hindi ko matapunan ng tingin si Rafael dahil sa nangyayari ngayon. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula na ipakilala si Rafael bilang ama nila. Matagal na nilang hinahanap ang kanilang ama. Napuno ang kanilang pag-iisip na nalunod na sa sabaw ang kanilang tatay. Ngayon, heto at nasa harap na nila. Bigla akong nakaramdam ng kaba sa susunod na mangyayari. Clyde, umalis ka na dyan. Baka mahawa ka. Bumalik ako sa realidad sa sigaw na iyon mula kay Chloe. Ayoko nga sabi, bakit bang kulit mo? Kuya, wala tayong pera pampagamot sa'yo kapag nagkasakit ka. Bangayan ng dalawa ang tumatanggal sa tahimik na silid na ito. Wala akong lakas ng loob na magsalita. Hindi ko alam kung saan mag-uumpisa. Hindi ko inaasahan na darating ang araw na ito. Ang pumasok sa isipan ko ay magkakagalit kami ni Rafael dahil sa huling nangyari pero iba pala. Iniisip ko kung bakit parang wala lang sa kanya ang huling nangyaring iyon. Ang huling pag-aaway. Ang huling sakitan. Napatingin ako sa kanya na nakapikit at parang may iniinda. Ang dalawa naman ay todo sa bangayan. Nagsimula ng tumaas ang kanilang boses. Mariim pumikit si Rafael dahil doon. Naiirita siya siguro sa dalawa kaya ganoon ang reaksyon niya. Hayos lang naman kung ayaw niya sa dalawa. Tasan niyo pa ang boses niyo? Magsigawan pa kayo. Walang emosyon na ani ko. Bigla naman silang natahimik sa sinabi ko. Ano? Sabi ko magsigawan pa kayo? Muling sabi ko. Hindi na bumukas ang bibig ng dalawa at yumuko na lang. Bumuga ako ng hangin. Yun pala ay tatahimik din. Sinabihan kong bumaba na si Clyde sa kama. Napatingin siya sa akin. Para bang nagmamakaawa ang kanyang mga mata na huwag ko siyang paalisin sa kama. Muli ako nagsalita at udyat na iyon para bumaba na siya ng tuluyan sa kama. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Clyde na para bang pinipigilan niyang umalis doon. Bababa po ako, sir. Pagagalitan po ako ni nanay. Si Clyde at bumaba na ng kama. Doon muna kayo sa labas. Mag-uusap kami. Nanay, gusto ko po dito. Hirit pa ni Clyde. Tumingin ako sa kanya. Babalik ka din dito pagkatapos namin mag-usap kaya bumaba na muna kayo ni Chloe. Kumain muna kayo sa baba. Ginulo ko ang buhok ni Clyde. Nakasimangot na lumabas si Clyde kasama si Chloe na parang wala lang sa kanya nangyayari. Tuluyan na lumabas ang dalawa. Doon ko na hinarap si Rafael. Matamlay ang kanyang mga matang nakatingin sa akin. Alam ko nakakairita ang ginawa ng dalawa kanina. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo kung ayaw mo naman talaga silang kilalanin. Kung ayaw mo naman silang makausap. Naputol ang pagsasalita ko nang bigla siya nagsalita. What did I do? Nagmamaang-maangan siyang walang alam. Ayoko ngang umalis si Clyde sa tabi ko. Kung ayoko silang makilala. Kagabi pa lang ay umalis na ako, Daniela. Pero hindi.
Ayoko dahil gustong-gusto ko silang makilala. The first time I saw Clyde, ate mo, I felt he is mine. Naninigurado lang ako. Ayokong masira kung totoong may pamilya ka na. Bakit nakapikit ka kanina habang nagbabangayan ang dalawa? Hindi lang yan ang ugali nilang dalawa, Rafael. Marami pa silang ugali na mas nakakagalit. At baka doon, iwan mo din sila pagkatapos mong magpakilala. Sinubukan ko na huwag pumiyok sa mga huling salita. Ayoko narating sa punto na iyon. Nasisigurado ko na talagang masasaktan ng dalawa kapag nangyari iyon. Kaya hanggat maaari, kung pwede ko pang mapigilan ang pagpapakilala ni Rafael sa kanilang dalawa. Dahil may anak na din siya. Lahat gagawin niya para kay Charmaine. Paano kung hanapin siya doon? Siyempre, may iwan ng dalawa. Hindi ko kayang makita silang nasasaktan. I will never do that. They are my children. Hindi ko sila iiwan. Kung gusto niyo sumama pa kayo sa akin. Hindi kami pupunta sa poder mo, Rafael. Naiisip mo ba ang pinagsasasabi mo? Gusto mo ba malaman ng lahat na anak sila sa labas? Proud ka pa na may anak sa labas? Tumaas ang boses ko. Ang kapal na mukha niyang ipalandakan sa lahat na ang mga anak ko ay anak sa labas. Binuhay ko ang dalawa kahit na hirap na ako. Kahit gusto ko nang tapusin ang sarili ko para matapos sa lahat ng paghihirap ko. Tapos ano? Ito ang gagawin niya? Naipamukha sa amin na hindi kami ang tunay na pamilya. Kahit na wag na niyang sustentuhan ng kambal ay ayos lang sa akin. Kahit hindi na siya magpakita ulit, kaya kong buhayin ang dalawa. I mean, in my own house. Hindi ko sila anak sa labas, Daniela. Sinabi ko nga sa'yo na kayo ang pamilya ko. Mahirap bang intindihin yun? Paano naging kami? May pamilya ka. Si Sofia. Makinig ka. Naputol ang sasabihin ni Rafael dahil pumasok nang muli sa silid si Clyde na may hawak-hawak na biskwit sa dalawang kamay niya. Nanay, ang tagal niyo mag-usap. Baka nagugutom na si tata. Sir, sambit niya at muling sumampa sa kama. Ibinigay niya kay Rafael ang isang supot ng biskwit. Nahihirapan na kinuha ni Rafael ang biskwit na inalok ni Clyde sa kanya. Napansin iyon ni Rafael kaya nagpresenta siya na susubuan niya na lang si Rafael. Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi niya. Sunod siyang sinubuan ni Clyde at pilit niyang kinain kahit na wala siyang panlasa dahil may sakit siya. Tinignan ko silang dalawa na kumakain ng biskwit. Pumasok na din si Chloe sa loob ng silid na may hawak ng ready-to-drink na juice at biskwit na kagaya ng kay Clyde. Hindi naman gaanong kataas ang pinaglalagyan ko ng pagkain nila para maabot nila tuwing nakakaramdam sila ng gutom. Ikaw po ba si tatay? Napatuwid ako sa aking pag-upo sa biglaang tanong ni Chloe. Hindi makasagot si Rafael. Tumingin muna siya sa akin at hinihintay kung ako ba ang magsasabi o siya. Nakadama ako ng kaba. Walang salitang lumalabas mula sa aking bibig. Tumango ako kay Rafael na pinapayagan ko siyang sabihin na ang totoo sa dalawa. Mas lumapad ang kanyang ngiti sa pagtango kong iyon. Pinilit niya ang kanyang sarili na umupo at humilig sa kama. Hinawakan niya ang kamay ni Clyde. Maging ang kay Chloe ay kinuha niya din at pinalapit sa kanya ang dalawa. Pinagmasdan niya ang kambal. Ang kanilang mata ay pareho ang kulay abo. Napakagat ako ng aking bibig sa kanilang eksena. Nagtitigan, para bang nag-uusap-usap sila gamit ang kanilang mga mata. Hala? Gulat na ani Chloe. Napatakip pa ng bibig. Ikaw si tatay? Baka sa boses niya ang pagtataka at pagkagulat. Tumango naman si Rafael sa tanong niya. Talaga? Pero ang sabi ni Ninang Berna, nalunod daw sa sabaw si tatay. Paano naging ikaw? Kumunot ang noo ni Rafael. Ninang Berna? Tanong niya. Si Ninong Bernie po, sir. Sabat ni Clyde sa kabilang gilid ni Rafael na kumakain. Tumango naman siya at muling hinarap si Chloe. Hindi nalunod sa sabaw si tatay, Chloe. I'm your father. I'm Rafael. You and Clyde are my babies. Sabi niya at ngumiti sa dalawa. Nangilid ang luha sa mata ko. Napatakip din ako ng kamay sa aking bibig. Tumili si Chloe at saka
Sumampa na din sa kama at patalon pang niyakap ang kanyang ama. Kita ko ang pagguhit ng sakit dahil sa ginawa ni Chloe sa kanya, ngunit hindi siya umangal at niyakap din niya ang kanyang anak gamit ang kanyang dalawang kamay. Nakapikit si Rafael at ang kaninang ngiti ay hindi mawala-wala sa kanyang labi. Nag-i-Ingles ka po? Mayaman po kayo? Bakit kayo nag-i-Ingles? Nasa Pilipinas po tayo? Sunod-sunod na tanong ni Chloe. Nakayaka pa din siya sa kanyang ama na hindi alam kung ano isasagot sa kanyang tanong. Pinataka ng halik ni Rafael ang kanyang noo. Ganito talagang magsalita si Tatay, Chloe. Mukhang naiintindihan mo naman ang sinasabi ko, di ba? Sunod-sunod ang tango ni Chloe. Opo, Tatay. Naiintindihan po kita. Nakangiting sambit ni Chloe. Matapos namnamin ni Chloe ang oras na kayakap niya ang kanyang ama, ay humiwalay din siya. Clyde, di ba gusto mong mayakap si Tatay? Bakit hindi mo siya niyayakap ngayon? Tanong niya sa kapatid na kumakain pa din. Alam ko na, sinabi na ni Tatay sa akin kanina. Nung umalis ka, ako ang unang niyakap ni Tatay at hindi ikaw. Sabi ni Clyde. Nagsalubong ang kilay ni Chloe. Ako pa din ang unang nakakita kay Tatay. Kagabi pa siya dito. Anong ikaw? Ako ang unang nakakita. Hirit pa ni Clyde. Ako kagabi. Nagsimula nang sumigaw si Chloe. Kagabi ka, ako nung nasa mall siya ang bumuhat sa akin. Sabi nga ko. Hindi na natapos ni Chloe ang kanyang sasabihin nang kinuha na siya ni Rafael at dinala sa kanyang kandungan. Maging si Clyde ay kinuha niya rin at pinaupo. Pinulupot niya ang kanyang dalawang kamay sa kambal at hinila papalapit sa kanya para mayakap. Ang dalawa naman ay natahimik sa kanilang bangayan. Wala nang may nagsalita sa kanila at gumanti na din ang yakap kay Rafael. Doon ay sumiksik sila sa kanilang ama. Hindi alintana na may sakit ito ngayon. Sabay kayong nakakita sa akin, okay? Gusto ko yung mayakap ni Tatay. Yakapin niyo si Tatay. Sununod naman nilang dalawa ang sinabi ni Rafael. Tumulo umunting luha ko sa aking mata sa kanilang pagyayakapan. Kitang-kita sa kambal ko kung gaano sila kasaya na makita ang kanilang ama. Maging si Rafael ay ganoon din. Ang ngiti sa labi ay hindi makuha-kuha. Sana nga talaga huwag sasaktan ni Rafael ang dalawa. Hindi ko talaga siya mapapatawad. Nagpaalam muna ako sa kanila at iniwan sila sa silid para may oras silang mag-usap na sila-sila lang. Bumaba ako para makapaghanda na din ang pang-umagahan namin. Nasa kusina ako at nagluluto ng ulam na makarinig ako ng katok mula sa pinto. Tinapos ko muna ang aking pagluluto bago ako nagtungo sa pinto. Pinihit ko ang seradura para mabuksan. Umungad sa akin ang dalawang kambal na Sandoval at si Bernie na nakasuot ng sunglasses na parabang galing silang ibang bansa sa kanilang pormahan. Good morning, Daniela. Bati niya at astang yayakapin ako, ngunit naalala ko kaagad na siya ang dahilan kung bakit nakita ni Rafael ang kambal kaya umiwas ako ng pagkakayakap. Eddie, don't. Napatingin ako sa kanya. Charot, Ness. Ang aga-aga, tampo ka kaagad. Wala naman akong ginawa. Good morning, Daniela. May dinala kami for the twins. Si Reyna at binigay sa akin ng paper bag. Sa brand pa lang, alam ko na mahal iyon. Daniela, what happened? Si Rachel. Hinarap ko si Bernie na umiwas ng tingin sa akin. Bernie, bakit mo sinabi? Pa-inosente siyang tumingin sa akin na parabang wala siyang ginawa. What? Ano sinabi? Bakit mo ipinagtapat kay Rafael ang lahat tungkol sa kambal? Bakit mo sinabi, Bernie? Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko dito. Akala ko alam mo ang dahilan kung bakit ayaw ko makita ng kambal si Rafael. Hindi ko inakala na ikaw pa talaga ang magsasabi sa kanya. Sumimangot ako. Umiba ang mukha ni Bernie. Guilty ang kumain sa kanya pagkatapos kong masabi iyon. Kaagad niyang hinawakan na magkabilang braso ko. Pinilit niya ako, Daniela. Wala akong magawa kundi sabihin. Hindi niya ako paalisin kung hindi ko nasabi sa kanya lahat. Nung una nagmatigas ako pero pinalambot niya ang puso ko. Ang guwapo kasi. Pero totoo, pinilit niya ako. I try my best to hide from him pero wala. Nakita niya pa rin ako. Sabi niya, sana nilihim mo pa rin, Bernie. Sana hindi sila nagkita ngayon. OMG, nandito si Kuya? Sabay na wika na Reyna at Rachel. Oo.
Sabay silang napatampal ng kanilang noo. Nagkatinginan silang dalawa. Patay tayo, Rachel. Talaga, hindi natin sinabi sa kanya na alam natin kung nasaan si Daniela. Si Reyna. Nagmadali ang dalawa sa pag-aayos ng kanilang mga dala. Si Barney naman ay humingi ng tawad sa akin dahil sa kanyang ginawa. Wala naman ako nagawa kung hindi patawarin siya. Sa tingin ko hindi ko makakayang buhayin ng kambal kung wala ang tulong ni Bernie. Itunuring ko na siyang pamilya kahit sobrang arte niya sa akin. Kung tutuusin ay maayos din kahit papaano na sinabi niya iyon kay Rafael. Nakilala ng dalawa ang tunay nilang ama. Naging kompleto ang buhay nila. Ang ikinatatakot ko ngayon, paano kung malaman ng pamilya ni Rafael na may anak siya? Paano kung papiliin siya at ang tunay niyang pamilya ang piliin niya? Masasaktan ng mga anak ko. Huwag naman sanang mapunta sa pagkakataon na iyon. Danny, I think we really need to go. Patay kami kay kuya. Alikagang sabi ni Reyna habang naglalagay ng lipstick sa kanyang labi. Wow, nagawa mo pa talaga mag-lipstick sa pagkakataon na ito. Nandito si kuya sa loob ng bahay na ito. Kaya dalian mo na. Kalma, Twinnie. Tinapos niya ang paglalagay at nagpaalam na. Reyna, Rachel. Napahinto ang dalawa sa paglalakad nang marinig ang boses na iyon mula sa aming likuran. Napalingon kaming apat. Nakita namin si Rafael at ang kambal na nasa hagdan. Pababa na silang tatlo habang hawak na Rafael ang dalawa sa kanilang kamay. Sina Reyna at Rachel naman ay mukhang nakakita ng multo nang makita ang kapatid nila. Tato Reyna! Tato Rachel! Tumakbo si Chloe papunta sa dalawa at niyakap ang dalawa na hindi pa din alam ang gagawin. Ang mata ni Rafael ay nakatingin sa dalawa. Binuhat ni Rachel si Chloe at naglakad papalapit kay Rafael. Minati niya ang kanyang kuya at dinampian ng halik sa pisngi na parang wala silang ginawang pagtatago. Patagong-sana niya sana Reyna si Rachel na gawin din ang kanyang ginawa. Nilambing ni Rachel ang kanyang kuya para makuha ang pagsaseryoso ni Rafael. We'll talk later. Matigas na sambit ni Rafael sa kambal at tumalikod. Pumunta ang dalawa sa akin. We need your help, Daniela. Paamuhin mo ang dragon, please. Nakangusong sabi ni Reyna. Hinawakan ko ang kanyang kamay at pumunta kami sa gawi ni na Rafael. Hindi pinansin ni Rafael ang kanyang dalawang kapatid habang kumakain kami. Nakatuon lang ang kanyang atensyon sa dalawa na sinusubuan niya. Natapos kami sa pagkain. Sunod na dinala ni Rafael ang kambal sa itaas na hindi man lang tinitingnan ng dalawang kapatid niyang kambal. Nakanguso ang dalawa nang hindi sila pinansin ni Rafael. Tumingin ako sa kanila at hinawakan ang kanilang balikat. Hayaan niyo, ako magpapaliwanag sa kanya. Pero natektahan niyo lang naman ako na dalawa at akong pumilit sa inyo na huwag sabihin kay Rafael ang nalalaman niyo. Ayokong kaaway si kuya. Kakampi namin siya. Si Rachel. Akong bahala sa inyo. Nag-iinerte lang si Rafael. Sabi ko na kaagad akong niyakap ng dalawa. Hindi na mapakali si Reyna at Rachel. Hanggang ngayon ay walang epekto ang ginagawa nilang panlalambing sa kanilang kuya. Hindi din ako mapakali sa kanila dahil nakatuon si Rafael kay Clyde at Chloe. Masayang masaya si Clyde dahil pinahiram siya ni Rafael ng mamahaling cellphone nito. May kung ano silang pinapanood na tutok silang tatlo. Kuya, talk to us, sabi ni Rachel habang nakahiga sa likod ni Rafael at nag-iinarte. Nakadapa si Rafael sa kama kasama ang dalawang batang nakadapa din habang nanonood. Ang dalawang kapatid na kambal naman ni Rafael ay ginugulo siya. May pahampas-hampas sa likod ni Rafael. May kung ano pang papansin para kausapin sila pero wala pa din. Sadyang matigas si Rafael. Mabuti na nga lang sina Clyde at Chloe ay nawiwili sa kakapanood. Hindi nila pinapansin ang kanilang dalawang tata na hindi na magkanda uga-ugaga. Kuya naman talk to us. Naiinis na boses ni Rachel habang hinahampas ng unan si Rafael. Kuya, si Rachel. Nakasimangot ang dalawa na hindi pa din pinapansin ni Rafael. May kung anong naisip si Reyna dahil sa pagngiti nito mula sa pagkakatulala. Hinila niya si Rachel na hinampas si Rafael. May kung ano siyang binulong sa kambal na kaagad ikinangiti din ni Rachel at sabay appear sa isa't isa. Daniela,
Tawag sa akin ni Rachel at ngumisi. We have something to tell you. Matagal na sana namin sasabihin kaya lang may isang tao na pumipigil sa amin. But no, I felt like it's the right time. Right, Reyna? Pinagdiinan talaga ni Rachel ang isang taong pumigil sa kanya. Doon nakuha niyang atensyon ni Rafael. Napatingin ito sa kanila. Yes, sister. Agree ako. Tara na, Daniela. Hinila ni Reyna ang kamay ko. Akmang tatayo na ako sa kinauupuan ko nang hilahin din ni Rafael ang kabilang kamay. Please, stop, you two. Sa bahay tayo mag-uusap kapag nakauwi ako. Stop being childish, Reyna and Rachel. Mariin na sambit na Rafael. Hindi naman na nagsalita ang dalawa at binitawan ang kamay ko. Tila nasindak sila sa sinabi ni Rafael. Nagpaalam ang dalawa na uuwi ng Manila dahil sa kanilang trabaho. Doon ay pinansin na sila ni Rafael at pinaalalahanan na mag-ingat. Hinatid namin sila sa labas ng bahay kasama sina Chloe at Clyde. Maging si Bernie ay uuwi din sa Manila dahil may fashion show daw sila ni Rachel. Ikaw kuya, when ka uuwi sa mansyon? Tanong ni Rachel at si Reyna naman ay tuluyan ng pumasok. No time. Simpleng sagot ni Rafael. Mamutong hininga si Rachel at muling dinampian nang halik ang pisngi ng kanyang kuya. Sige kuya, alis na po kami. At tuluyan na siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Kumuway naman sina Clyde at Chloe sa kanilang tata at kay Bernie. Pumalayo na nang pumalayo ang sasakyan hanggang sa nawala. Masaya at excited na hinila ng dalawa si Rafael pabalik sa loob ng bahay. Kaagad na hiniram ni Clyde ang cellphone nito at pinahiram naman iyon ni Rafael. Nag-aagawan pa sila bago pumunta sa itaas para manood. Naiwan kaming dalawa ni Rafael. Umiwas ako ng tingin at nagtungo ng kusina. Ramdam ko ang kanyang pagsunod sa aking likod. Nakalimutan ko na tuloy kung anong gagawin ko ngayon dahil sa kanyang presensya. Kailan ka babalik ng La Fera 2? Hinarap ko siya at tinanong. I don't have plans for now. I just wanted to be with my kids. Sagot naman niya. Paano ang pamilya mo sa Manila? Paano kung hanapin ka nila? Muli kong tanong. Let's just talk about our family, Angel. Seryoso niyang sabi. Hanggang ngayon, iniiwas niya ang tanong na iyon. Bakit hindi na lang niya sabihin ang totoo? Bakit ang dami pa niyang palusot? Hindi ko gusto na darating sa punto na kapag umalis siya ay wala akong masabing alibay para sa mga anak ko. Ayoko malaman nila na may ibang pamilya ang tatay nila. Hindi na ako nagsalita pa at nagtungo na sa sala. Umupo ako sa kawayang upuan at binuhay ang TV. Umuga ang inuupuan nang sumampa din si Rafael. Ramdam ko nakatingin siya sa akin kahit na nakatitig ako sa TV. Wala naman ako maintindihan sa palabas dahil nasa kanya din ang atensyon ko kahit nasa iba tumitingin ang aking mga mata. By the way, sinabihan ko na si Hero na hindi ka na muling papasok sa trabaho mo. Ano? Hindi maiwasang tumaas ang aking boses. Wala na akong trabaho? Paano ko mabubuhay ang mga anak ko kapag ganoon? Yun na nga lang ang trabaho ko tapos mawawala pa. Kasalanan ito ni Rafael eh. Bakit pa ba siya nangingialam? Labas na siya sa buhay ko. Kung gusto niya makasama ang mga anak namin pwede naman iyon pero dito lang sa bahay. Hindi na ako kasama doon. Labas na ako. I am here. You don't need to work. I can provide you and the twins. Hindi mo na kailangan pa magbanat ng buto kung kaya ko naman kayong tustusan. Huwag mo nang kontrahin, Daniela. Gusto kong bumawi sa lahat ng ginawa ko sa iyo noon. Huminto siya at bumuga ng hangin. I'm sorry. Bumawi ka sa anak mo, Rafael. Huwag mo silang paasahin. Huwag mo silang sasaktan dahil kapag nangyari iyon, pasensyahan na lang tayong dalawa. Kita ko kung paano siya napahinto sa sinabi ko. Napalunok din siya. Gusto ko rin bumawi sa iyo, Daniela. Hindi lang sa mga anak natin. Sa iyo din. I want you back, Angel. Hindi ka ba nag-iisip, Rafael? May asawa ka na. May gana ka pa talagang gawin akong kabit? Sabay hampas ko sa matigas niyang dibdib. Mukhang wala na siyang sakit dahil hindi na siya gaanong mainit. Hindi kagaya kagabi. Kaya ngayon nalakas na loob niyang sabihin ng mga katagang iyon sa akin. Kung hindi lang siya nagkasakit at umuulan ng gabing iyon, baka hanggang ngayon hindi niya pa kasama ang kambal. Wala akong balak na gawin kang kabit. Ikaw lang naman ang minahal ko, Daniela, kaya ilabas mo ang katagang iyan sa utak mo.
Sophia is not our topic. Hindi natin siya pag-uusapan. Pag-uusapan natin ang tayo. Anong labas? Hindi mo ba naalala lahat ng sinabi mo sa gabing sinabi mo sa lahat ng tao sa mansyon yun na ikakasal ka na? Hindi mo ba naalala ang ginawa mo sa akin bago mo inanunsyo iyon? Tinawag mo akong malandi. Sinabi mo pera ang habol ko sa'yo at kung ano pang masasakit na binitawan mo. Tapos ngayon, gusto mong bumalik ako sa'yo ng ganun lang kadali. Nagsimula ng tumulo ang luha ko sa harapan niya. Lumapit siya sa akin. Ako naman ay umatras ng umatras hanggang sa dumapo ang dulo ng upuan sa akin likod. Tuloy ang nakalapit sa akin si Rafael. Hinawakan niyang aking kamay. Dinala niya iyon sa kanyang labi at hinalikan. Sorry. Nadala ako sa emosyon ko ng araw na iyon. Nagpa-apekto ako sa sinabi ng mga tao tungkol sa'yo. Sorry dahil hindi ako naniwala sa mga paliwanag mo at nasilaw ako sa kasinungalingan. That was my fault. Before. Do whatever you want to do. Daniela, wag lang ang iwan ulit ako. Puno ng emosyon niyang sabi habang nangingilid ang kanyang mga luha. Ang dalawang kamay niya ay nasasakop ang kamay ko. Nakadikit iyon sa kanyang bibig at parang wala siyang balak bitawan iyon. Nakailang beses din ako sumubok na kunin ang kamay ko ngunit nabigo lamang ako. Nagkatitigan kaming dalawa. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Nawalan ako ng salita. Nagdadalawang isip din kung maniniwala o hindi. Isang beses na ako nasaktan ng dahil sa kanya. Nadurog dahil sa kanya. Nakaramdam ako ng sakit at bigati. Nagkanda patong-patong ang masasakit na nangyari sa akin dahil sa gabing iyon. Ngayon, nandito ulit siya sa harapan ko. Ang dating Rafael na minahal ko. I want you back, Angel. I want you back. Sambit niya tinila ko papunta sa kanyang bisig. Napapikit ako sa kanyang yakap. Tumulo ang luha sa aking mata. Niyakap ko siya pabalik at pinakiramdaman ang kanyang katawan. Nagmumukha akong maliit sa tuwing kayakap ko siya. Ang laki ng katawan niya. Mas lalong naging maskulado. Please, say you want me back. I will do my best for your forgiveness. I will do my best. Bulong niya sa tenga ko. Gawin mo, Rafael. Prove us. Hindi lang ako, maging sa mga anak mo. Mga anak natin. Pagtatama niya tinalika ng aking pisngi. Kinagabihan ay sabay-sabay kaming kumain. Buong araw ay nasa silid kaming apat. Walang ginawa kung hindi magkwentuhan at manood ng pinapanood nila Clyde at Chloe. May tumawag pa sa akin customer na magpapalabada. Gusto ko sanang kunin dahil wala na naman akong trabaho ngunit hindi ako pinayagan ni Rafael. Pinaalis niya ang tumawag sa bahay. Wala na akong magawa kundi makisali sa kanila. Nanay, ang sarap po ng ulam natin. Bibong sabi ni Chloe habang inunguy ang fried chicken na pinadala ni Rafael sa tauhan niya. Ngumiti ako sa kanya at muling kumain. Napatingin naman ako kay Rafael na kumain din. Nakakamay kaming lahat. Hindi sanay si Rafael sa ganitong buhay kaya alam ko na pinipilit niya lang ang kanyang sarili makigaya sa amin. Tatay, gusto ko parati ganito na lang ulam natin. Si Clyde. Huminto si Rafael sa pagkain upang makapagsalita. Bakit naman? Hindi healthy kung ganito parati ang ulam, Clyde. Ngumuso si Clyde. Minsan lang kasi makakain ng ganito kung nandito si Tata Rachel at Tata Reyna. O di kaya si Ninong Bernie lang. Kung wala sila, dalata ulam namin pero masarap din yun. Nakakain na kayo ng ganun, tatay? Natigilan si Rafael at napatingin sa akin. Lakas sa yaman si Rafael. Alam naman niya siguro ang dalata ngunit hindi lang talaga siya kumakain ng ganoon. Noong nasa mansyon, Sandoval ako. Hindi basta-basta ang ulam nila. May half cook, well cook at madami pang iba na nakadepende sa taste nila. Lalo na ng ina ni Rafael na sobrang strikto sa ulam. Nakailang tanggap din ako ng insulto sa kanya dati. Hindi pa. Kapag magluluto si nanay ng ganoon baka kumain ako. Nakangiting ni Rafael. Masarap magluto si nanay, tatay. Agree. Masarap na masarap. May kung ano pang inarteng ginawa si Rafael. Muli kaming nagpatuloy sa pagkain. Nagdadaldalan ang dalawa kay Rafael hanggang sa pinag-usapan nila ang nalalapit na kaarawan. Nagulat si Rafael nang malamang malapit na ang kaarawan ng kambal. Doon din pumasok sa isip ko na
Hindi ko pala nasabi sa kanya ang tungkol doon. Kanina habang nanonood ang dalawa, panay tanong sa akin si Rafael tungkol sa ugali ng dalawa niyang anak. Opo tatay, ilang araw na lang po birthday na namin ni Kuya Clyde. Gusto sana namin malibot ang mall doon sa La Ferrados. Kaya lang kapag napupunta kami doon ay umuuwi din kami kaagad. Bakit naman? Gusto niyo ba doon tayo pupunta sa birthday niyo? Presenta niya sa kambal na kaagad nilang ikinatuwa. Opo tatay. Gusto namin pumunta sa arcade. Sabi po kasi na ibang bata na taga rito na nakapunta doon. Maganda daw ang arcade. Gusto namin tatay. Masayang sabi ni Clyde.